What's up guys? So andito kami ngayon sa bayan ng Imus, kung saan kilala rin bilang isang flag capital of the Philippines. Andito kami upang ikwento sa inyo ang pangalan ng Imus. So Dani, ano nga ba ang kwento sa pangalan ng Imus? Meron akong unting kaalaman about dyan. So pwede mo ba ibahagi sa amin kung ano iyon? Imus, originally a bisita of Cavite del Viejo, o mas kilala ngayon bilang Kawit, ay transition from Deswi to Recolex noong 1686. Efforts for ecclesiastical and civil independence from Cavite Viejo began, culminating in a royal decree in 1776, which initiated Imus separation. By 1795, Imus achieved full independence as a municipality, securing both religious and political autonomy. That's very well said, Dani. Sa pagkaalala ko, may kwento ang pangalan ng Imus. Noon daw kasi, may isang ina nagpapatulog ng anak. Habang pinapatulog ang kanyang anak, may dumating ng grupo ng mga sundalo at nagtanong kung anong lugar ito. Ang pagkakaintindi ng ina ay kung ano ang kanta na kinakanta niya sa kanyang anak. At ang sagot na naman ay Limos. At ang pagkakarinig naman ng mga sundalo ay Imus. At mula noon, tinawag itong Imus. Sa pinagmamalaking festival dito sa Imus ay ang Wagayway Festival. Ito ay sinimulang ipinagdiwang noong May 28, 1898, na hanggang sa ngayon ay talagang ginugunita pa rin ang bawat Imusenyo. Ito ay sinasagawa upang gunitain ang makasaysayang pagwagayway ng Bandila dito sa Pilipinas, at upang ipaalam din sa mga tao na sa Imus unang iwinagayway ang ating bandila. Sa pamamagitan ng Wagayway Festival ay ating naipagdiriwang ang kultura, kasaysayan at identidad ng bawat Imusenyo. Dagdag pa dito, nagiging daan din ito upang mabigyan ng dangal ang mga bayani ng revolusyon. So, magandang araw sa inyo mga Caviteños. Ngayon, narito tayo sa lungsod ng Imus upang alamin kung ano nga ba ang pinakasikat na fiesta na kanilang sineselebrate. So, kung usapang pinakasikat, narito ang Feast of Nuestra Señora del Pilar, kung saan ito ay sineselebrate tuwing Oktubre 12. So, ito ay sineselebrate na kung saan ang patron saint ng Imus na Nuestra Señora del Pilar ay winawagayway at sinasayaw sa karakol, na kung saan sumasayaw ang mga tao at nag-unite sila. So, sabi nga ng mga tao, paano nga ba napunta dito ang Nuestra Señora del Pilar? So, may mga Agustinian friars ang nagdala dito sa asyenda ng Imus, na kung saan galing ito sa Zaragoza, Spain, na napunta sa Intramuros, Manila, na napunta dito dahil ito ay na-transfer to Manila hanggang dito sa Imus, Cavite. Ang araw ng Imus ay naganap noong September 1 hanggang 3. Ito ay tumagal ng 3 araw. Ang araw na ito ay idineklara bilang non-working day ng mga Imusenyo. Dito ay ginugunita ng mga Imusenyo ang kasaysayang ng labanan ng Imus noong panahon ng mga Kastila. Ang labanan na ito ay isang mahalagang tagpo sa kasaysayan ng bawat Pilipino, dahil ito ay nagmarka bilang isang malaking tagumpay para sa revolusyonaryong Pilipino na pinapamunuan ni General Emilio Aguinaldo. The city of Imus is one of the lowlands province in the Cavite. It has a 97.01 square meters at nahahati ito sa 97 na barangay. At ang population nito ay 12,912 noong 1903, na ngayon ay 496,794 netong 2020. Ang pagtaas na 483,882 na katao sa loob ng 117 taon. Ito ay isa sa most well-known cities in the Cavite for encompassing the history and economic development. Hi guys! Welcome sa Imus City, isa sa pinaka-economically dynamic cities dito sa Pilipinas. Nasa northeastern part siya ng Cavite at may
97 barangays. Sobrang progressive at super business friendly dito. Andito ang mga big companies like Liwayway, San Miguel Yamamura at EDS Manufacturing. Plus may mga malls din like Robinsons, The District at SM Center Imus. Ang dami rin nilang support para sa mga small businesses with seminars, expos at easy processes sa Business One-Stop Shop at Go Negosyo Center. Kaya hindi na nakakapagtaka na recognize ang Imus bilang isa sa pinaka-business friendly cities dito sa bansa. Na ang isa sa pinagmamalaking delicacies ng Imusenyo ay ang pansit lang. We always say pagpasensyahan na ninyo ang naihanda namin pansit lang. Pansit lang became pansit lang. Tara, tikman natin. Ay dumako naman tayo sa mga government official. Umpisa natin sa mayor. Alex Lacson Advincula, or kilala bilang AA. He champions transparency and accountability, born on December 28, 1969 in Imus, Cavite. He holds degrees in criminology and entrepreneurial management. A former municipal councilor, board member, and congressman. He implemented key projects like Hospital ng Imus, the City of Imus Grandstand, and a modernized land transportation office. Elected mayor in 2022, he aims to improve the lives of Imuseños through his 5 points agenda. Sunod naman ay ating Vice Mayor, Homer Saki Sakilayan, or mas kilalang tawag na Tatay Saki. The eldest of 7 children of Lorenza Manalay Sai Topacio and Robin Rusit Sakilayan, was born and raised in Imus, Cavite. He earned a degree in civil engineering from Manuel L. Quezon University after attending Lyceum of Baguio and Far Eastern University. Before entering politics, he worked as an engineer locally and abroad, including in Saudi Arabia. His political career began as vice mayor of Imus in 1998, followed by terms as mayor in 2001, 2004, and 2010, and later as Cavite Provincial Senior Board Member in 2016. Re-elected as vice mayor in 2012, he collaborates with Mayor Alex Advincula to serve the people of Imus, focusing on good governance and public accountability. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, narito tayo sa Alapan, Imus, Cavite, na kung saan dito naganap ang Battle of Alapan. Alam nyo ba, dito nangyari ang himagsikan laban sa mga Filipino at mga Kastila. At dito rin nangyari ang kauna-unahang pagkapanalo ng ating mga Filipino revolutionaries laban sa mga Kastila. At alam nyo ba, na dito sa Alapan nangyari ang kauna-unahang pagtaas ng watawat ng Pilipinas. The Battle of Imus. Ang labanan sa Imus ay ang isa sa pinakamalaking nangyaring labanan sa history ng Pilipinas sa revolusyonaryong laban sa gobyerno ng mga Kastila. Ang labanan ay nangyari noong September 1 to September 3, 1896 sa Imus, Cavite, na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo at sa tulong ni Kapitan Jose Talpe.
Imus Cavite doesn't have its own dialect, but rather the whole Cavite province itself does. The Philippines use Filipino and English as their official language. There are up to more than 111 dialects around the country, and Chavacano is one of them. Chavacano was primarily influenced by the Spanish language and a few Filipino dialects. This is often spoken in Zamboanga, Cavite, and more. Those who speak these languages are found in Cavite City and Ternate. Did you know this Spanish Creole language or dialect spoken by Filipinos started around the beginning of 17th century and was emerged among Spanish soldiers and non-European groups. Chavacano, in its original meaning, meant vulgar, rude, and Noong 1571, ay inutusan ni Legazpi si Goiti na sakupin ang Luzon. Kaya dumating sila sa Cavite na kakaunti ang populasyon. Nagtayo sila ng unang pamayanan sa Kawit na tinawag na Cavite. Natuklasan nila ang isang maliit na pamayanan sa dulo ng look ng Tangway na tinawag na Cavite Puerto. Noong 1904 ay idineklara ang Cavite bilang isang politiko-military na lalawigan at ginawa itong kabisera. Nandito tayo ngayon sa Diocese ng Imus na itinatag noong 1961 ni Pope John 23rd. Rewind muna tayo sa 17th century. After around 50 years of Spanish colonization, ang Tangway o kilala bilang Cavite Puerto ay naging isang progresibong bayan. Imagine nyo, stone houses, cobbled street, light churches, at famous port at stone walls. Ito din ang naging tahanan ng mga pinakamalalakas na armada ng mundo. So ngayon, tatalakayin natin kung sino nga ba ang patron saint dito sa Imus, Cavite. Kilala nyo ba si Nuestra Señora del Pilar? Alam nyo ba na siya ang tinaguriang patron saint dito sa Imus, Cavite? Siya lang naman ang nag-iisang patron saint na kung saan ay marami daw nagagawang milagro. Saint Ezekiel Moreno. Hindi masyadong kilala ng mga tao pero nagsilbi siya sa simbahan ng Imus bilang isang pare. Sa taong 1892, si Ferdinand Ezekiel Moreno ay pinadala bilang administrator ng Hacienda de Imus upang tulungan ang parish priest na si Fray Jose Maria Learte. Si Saint Ezekiel Moreno ay madalas na nagdadasal sa harap ng imahe ni Nuestra Señora del Pilar upang malagpasan ng epidemic outbreak nung taong 1892 kung saan maraming museo ang namatay. Ferdinand Moreno served Imus from 1892 to 1885. Kinilala siya noong October 11, 1992. Nung gabi ng Piyesta ng Mahal ng Birheng del Pilar ni Pope John Paul II. Asa Cantina was the oldest canteen here in Imus, Cavite. It was established in the year 1920. Trivia time, alam niyo ba na ang pansit lang ay nabanggit sa isa sa mga novel ni Jose Rizal. Ito rin ay isa sa kanyang paboritong pagkain na famous dito sa Imus, Cavite. Sa time, alam nyo ba na na-recollect ang image ng Nuestra Señora del Pilar noong May 16, 1694. At ito ay nataguri ang colonial coronation noong December 3, 2012. Did you know that the Imus Rural Bank was the oldest bank here in Imus, Cavite? It was a distinction of being the first rural bank in the whole province of Cavite. It also financed the concreting of the gymnasium at the Imus Pilot Elementary School, as well as sponsoring seminars that benefit and allowed additional sources of livelihood to the people of the town through its piggery and poultry programs, held jointly with the UP College of Agriculture. The Imus Rural Bank was built on February 23, 1953. Maraming salamat sa inyong pagsama sa aming maglalakbay. Kaya't
Tara na! This is Imus Cavite.